Masama ba na ibigay mo ang lahat sa iyong minamahal? Tama ba na ubusin mo ang iyong sarili para sa iyong iniibig? Is it bad to give everything to your loved one? Ano po sa tingin niyo? Bago ko sagutin yung tanong na yon, magkukwento po ako. Meron po kaming boy, nagtatrabaho sa bahay. Ang pangalan po niya, si Kuya Oni. Ito pong nagtatrabaho namin, takot maligo. Ayaw po maligo kasi daw po malamig. Kaya nga po, malayo pa lang, naaamoy mo na siya. At wala din po siyang pakialam sa itsura niya. Dahil ang mahal lang niya, yung bisyo niya, yung pag-iinom niya. Pero nung minsan na umuwi ako, nakita ko siya, nakaporma, naligo pa, at ang bango-bango niya. Sabi ko, at tinanong ko, Kuya Oni, saan ang lakad mo? Father, sabi niya, pangiti-ngiti, pupunta ako sa Baliwag. Baliwag? Anong gagawin mo doon? Meron po akong nakilala, nililigawan ko. Saan mo nakilala? Sa Facebook po. Sige, ayusin mo ha, sabi ko po sa kanya. Pero bago siya umalis, napansin ko, may dala-dala siyang TV. Aanuhin mo yung TV yan? Sumagot po siya, Father, sabi po ng babae, wala daw po siyang TV. Nagre-request daw po, pagdala ko siya ng TV. Mag-ingat ka dyan. Hindi po, Father, sure po ito. Maganda po sabi niya sa akin. Okay, good luck, sabi ko sa kanya. Pagdarasal kita. At umalis siya. Nag-commute, papunta po dito sa Baliwag. Kinabukasan, nakita ko ulit siya. Hindi na naman naligo. Nagbalik sa dati. Kumusta? Anong nangyari? Sumagot po, Father, nabasted po. Sabi niya, Bakit? Hindi ko po ba alam, Father? Sabi po niya, iba daw po yung mukha ko doon sa profile picture, sa personal. Sino ba yung nasa profile picture mo? Tinignan ko po, nilagay niya si Coco Martin. Anong nangyari doon sa TV? Ayun po, kinuha. Pagkatapos makuha, biglang nawala. Alam mo, sabi ko sa kanya, parang niloko ka lang yan Hindi ba binudol ka lang? Pangiti-ngiti pa rin. At sabi niya, hindi po, Father. Kapag nagmamahal ka, hindi mo naman kinekwenta yun Hindi mo naman binibilang yun Hindi mo naman iniisip yun Napakalalim ng sagot niya. Pero hindi po ba, may punto siya. Ang tunay na nagmamahal ay hindi nangungwenta, hindi nagbibilang, hindi nagsusukat. At yan yung ating narinig sa ating ebanghelyo. Dalawang klaseng tao. Yung isa, si Maria Magdalena, tunay na nagmamahal. Yung pangalawa, si Judas Iscariote, mukha lang nagmamahal. Bakit masasabi natin tunay na nagmamahal si Maria Magdalena? Dahil binuhos niya ang 1 litro ng pabango sa paa ng ating Panginoon. Hindi ba pag tayo'y nagpapabango, paunti-unti lang ang ginagamit natin? Inilalagay natin sa likod ng ating mga tenga o kaya naman sa iyong mga kamay, paunti-unti. Pero hindi inisip ni Maria Magdalena ito'y masasayang. Bakit? Dahil ito ay binibigay niya, binubuhos niya sa taong mahal niya, ang Panginoong Jesucristo. Habang ito naman, apostoles ng ating Panginoon, mukhang nagmamahal lang, nagkukunwari. Hindi siya tunay na nagmamahal dahil kinukwenta niya yung binibigay kay Jesus. Sabi niya, kung maibebenta lang ito, malaking pera. Hindi yan ang tunay na pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal, hindi iniisip ang halaga. Hindi iniisip ang presyo. Hindi iniisip na nasasayang ito sa pinagbibigyan mo dahil nga mahal mo siya. Ang tanong, masama ba? Ibuhos mo ang lahat, ibigay mo ang lahat para sa minamahal mo. Tama kung yung minamahal mo, tama siya sa iyo. Yan yung tandaan nyo. Hindi masama na ibigay mo ang lahat sa minamahal mo. Kung yung minamahal mo ay yung the one, kung siya na talaga, nagiging mali yung pagbibigay natin ng lahat, kung yung minamahal mo ay mali pala. Nagiging mali yung pag-ubos mo sa iyong sarili, kung yung kala mo minamahal mo, hindi pala siya yung
the one. Kung siya na yan, huwag kang mag-atubili. Sige, ibigay mo at huwag mong kwentahin, huwag mong bilangin. Ubusin mong sarili mo. Kasi kahit na maubos ang iyong sarili, mapupuno at mapupuno ka pa rin. Yan yung misteryo ng pagmamahal sa tunay na minamahal. Yan yung misteryo ng pagmamahal kung tama yung iyong minamahal. Yun siguro yung sagutin din natin. Paano natin masasabi na yung minamahal mo ay siya na nga, yung the one, yung tama para sa iyo? Simple lang po. Kung pinapabuti ka niya, siya na yan. Kung pinapabanal ka niya, siya yung the one. Kung ginagawa niyang maganda ang iyong pagkatao, ang iyong ugali, yan na yan. Siya yung tunay, siya yung tama, siya yung the one. Pero pag pinapasama niya yung ugali mo, pero pag siya yung nagiging dahilan ng iyong pagkakasala, layuan mo yan. Hindi siya tama para sa iyo. Tandaan niyo po yan. Kung hindi siya tama sa iyo, kung ginagawa ka niyang masama, kung napapamali ka sa buhay mo dahil sa Kanya, tapos binibigay mo pa ang lahat sa Kanya, ano po ang tawag sa iyo? Nagmamahal o niloloko mo na lang ang sarili mo? Huwag mong lokohin yung sarili mo. Magising ka. Tingnan mo kung ano yung naidudulot ng minamahal mo sa iyo, sa iyong pagkatao. Kung siyang dahilan ng iyong pagkakasala, kung napapasama ka niya, abay, gumising ka. Iwan mo na yan. Umalis ka na. Kaya nga, dapat mag-ingat din tayo sa ating pagmamahal. Bago mo ibigay ang lahat-lahat sa isang tao, siguraduhin mo muna yon. Siya na nga ba? Siya na ba yung tama? Siya na ba yung the one? Para kay Maria Magdalena, hindi na sayang yung 1 litro ng pabango sa ating Panginoon. Bakit? Kasi yung ating Panginoon, hindi po ba? Siya yung the one. Siya yung tama. Siya na nga. Siya yung nagpabuti sa Kanya. At siya yung nagpabanal sa Kanya. Sino yung iyong minamahal? Ginagawa ka ba niya mabuti o napapasama ka? Ibigay mo lang lahat-lahat dun sa minamahal mo na alam mo magiging kang mas mabuti at mas banal.